Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to review the RGM 96X Jesta Canon EFSF Special Operations Mobile Suit 6641 1100 scale master grade RGM 96X Jesta Canon Daban model. Okay, ito yung manual niya. Dami ring pages. Galing to sa Facebook Marketplace. Shout out to Sir Derek. Sa kanya ko nabili to, siya nag-build nito, and mag-apply tayo ng camouflage paint scheme dito. But before we do that, i-review muna natin. Meron pa siyang mga ibang parts dun sa box. May kasi pwede mo siya i-convert into a normal na Jesta. Ito kasi yung meron siyang mga parang upgraded parts, mga attachments. May beam rifle, tapos meron ding beam saber na kasama. So complete na to yung look niya na ito yung version na 96X Jesta Canon, pero you can revert back to the normal na armor design. Okay, first yung height niya. Yung height niya mga 8 inches tall. Yung width niya 4 inches and yung depth 2.5 inches. Kasama na yung backpack. So yan, since ito ay model kit, kapag binili nyo to sa mga toy stores or sa mall, naka runners to. Kailangan nyo ng nippers and hobby knife para gupitin yung mga parts away from the runners, tapos i-combine nyo. Meron namang naka-indicate sa manual kung paano siya bubuin, pero right now I am ina-outsource ko yung mga builders for the Gunpla, tapos ako na lang magpe-paint. Okay, so nakita ko to sa Facebook Marketplace, tapos tinanong ko yung price. Ito bootleg to mga ma'am sir, this is the ban. Okay, bootleg na Jesta. Ang ganda rin kasi ng appearance niya, tapos malaki din siya for a master grade. Yung isa pang Jesta natin, waiting na lang tayo doon. Again, shout out to Sir Jap. Yun, gagawin nating military green. Ito desert camouflage. Okay, so yan, review na natin. Meron siyang head unit. Yung head unit niya, actually yung color palette niya, it's para siyang desaturated blue, tapos para siyang Prussian blue. Ito Prussian blue, pero mas dark Prussian blue. Tapos meron siyang mga dark light grays. Ito yung light gray, very cool tone na gray. Tapos ito yung mas neutral na gray. Tapos may mga features din siya na pwede mong buksan yung mga bullets, yung mga case or containers for the bullets, para pwede siya mag-reload. Lalagay niya rito sa sa kanyang beam rifle. Okay, yung head unit niya parang meron siyang antenna dito for communication purposes. Tapos meron siyang orange na LED, orange na translucent plastic for the eyes. Tapos meron siyang Canon dito sa over the shoulders, dalawa. Mas mahaba yung right kaysa dun sa left. And then you have the shoulder unit, the arm unit here. Meron siyang magkaiba yung attachments dun sa arm. Ito parang 3 barrels, ito isang malaking segment or section. Yung waist unit, ito yung backpack unit sa likod. Meron din mga boosters. Ito yung waist armor dito ito yung back armor, ito yung front armor, side skirts. Meron din mga bullets. And then you have the legs, very long legs. Ganda nung knee armor design. Meron din mga namiss ko kasi itong mga Gunpla talaga. So babalik tayo sa Gunpla painting. Okay, sa legs naman niya, yung lower half mas dark, itong thighs mas lighter in color. Maganda rin yung build, maganda rin yung design, and I really love the build quality din. May mga konting knob marks lang, pero ayos lang yan, wala namang problema dyan. Ipaint naman natin to. And wala naman siyang loose na mga joints. Very solid build din. Okay, tapos ito nabubuksan yung part na yan. Okay, tapos yung feet can swivel. Okay, yung feet niya malaki para masupport niya yung weight ni Jesta Canon. Okay, tapos in terms of articulation, head can look up, down, rotate.
Hindi mo na siya maro-rotate dito to kasi meron siyang collar na armor. Okay, ganyan lang. Okay. Ingat na lang kayo dito sa kanyang antenna sa left ear niya. Okay, yung cannons can move up and down. Ito pwede mong ma-detach to eh. Tapos kung gusto nyo lagyan ng LED, pwede rin. Shoulders, arms can move up. Okay, can rotate. Ito medyo hindi na hinder na yung movement niya dahil dun sa backpack niya. Okay, tapos very decent elbow bend. Tapos yung kanyang wrist nasa ball, yung hand niya ball joint. Pwede nyo rin matanggal to. Pwede nyo ma-remove yung yung casing ng bullets katulad nito. Medyo mahirap lang, kailangan nyo mag-insert ng sharp or sturdy device para matanggal siya. Then you have the crotch area. Ito na-move din to forward for better articulation. Okay? Yan, kick that far. Tapos yung legs bend that far. Hindi siya 90 degrees. Yeah, 90, almost 90 degrees. Okay? Tapos, ingat lang tayo dito, baka may mabali eh. Kasi matagal na rin tong kit na to. Okay? And then the feet can move up and down. Tapos ito pwede mong nagtitilt din siya pataas, pababa. Can swivel left and right. Walang toe articulation. So yun yung articulation ng ating Jesta Cannon. And yun, excited na ako i-paint to. Kaya as a beam rifle naman, ito yung ito yung design niya. So you have a very large case for the gun. Tapos may mga pointers din, may mga scope. Ito yung muzzle. Tapos ito yung pinaka body ng barrel. Ito pwede nyong i-detach. Ito yung lalagyan na magazine. And you have the handle, the triggers. Tapos articulated din pala yung fingers niya para pwede niyang hawakan yung beam rifle and yung beam saber. So yun lang mga ma'am sir, ating review sa Jesta Cannon. Yung ibang parts isprayan ko na din para pwede nyong i-switch yung mga parts from if you want a regular Jesta or this kind of armor design. Okay? So yun lang mga ma'am sir, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.